sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito ay tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulos sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan, kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama." Mula noon ay marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't itinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Tatalikuran din ba ninyo ako? Aalis din ba kayo?" Sapagkat matapos ipahayag ni Jesus sa mga tao na ako ang pagkaing nagbibigay buhay, nasyak ang mga tao. Lalo pa nung sabihin niya, "Ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, hindi kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan." Lalo nang naskandalo yung mga tao. Ano raw? Ano raw? Mukhang nababaliw na ang taong ito. Kaya marami sa kanila ay tumalikod. Mga taong nakasaksi na pinakain ni Jesus ang libu-libong tao sa pamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 isda. Mga taong nakasaksi na si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, nasaksihan nila yan. Kaya lang, wala pa sa kanila ang kakayanang unawain ito. Wala pa sa kanila ang kakayanang tanggapin ito, sapagkat hindi pa sumasa kanila ang Espiritu Santo. Maging sa mga alagad, hindi rin nila ito naunawaan. Kaya nga tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Kayo rin ba'y aalis?" Subalit ang sumagot si Pedro, "Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay." No? Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, marami ding mga bagay na hindi natin kayang unawain. Mahirap ding mga bagay na, may mga bagay din na hindi natin kayang tanggapin. Kaya yung iba, umaalis, tumatalikod, umaalis ng Catholic Church, na lumilipat na ibang sekta o ibang relihiyon. Halimbawa na lamang ay ang sakramento. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Katoliko ay sumasampalataya sa sakramento. Ang sakramento ang ating pinakamataas na pagsamba sa Panginoon. At tayo sumasampalataya na si Kristo ay tinatanggap natin sa sakramento. Kaya para sa atin bilang mga Katoliko, to be a Catholic is to believe in the sacrament. If you do not believe in the sacrament, how can you say that you are a Catholic? No? Tayo'y Katoliko dahil sumasampalataya tayo sa sakramento. Madaling sabihin, subalit ang totoo, marami na sa mga nagsasabing sila'y Katoliko, pero hindi naman sumasampalataya sa sakramento. Gaya na lang halimbawa ng banal na Eucharistia. Tinatanggap natin sa banal na misa. Ang totoo, maging bago pa man nagsimula ang pandemya, marami namang mga Katoliko na hindi na nagsisimba. Taon na ang bilang
They do not feel the need of the sacrament. They do not feel the need of the Eucharist. They do not see the need to receive Jesus in the Eucharist. Maging noong bago magpandemya, marami na rin ang hindi nagkukumpisal. No? Taon ng bilang hindi nagkukumpisal. Hindi nila nakikita ang kailangan yun. Marami na rin ang hindi nagpapakasal. No? Sa ngayon, paunti na ng paunti, lalo pang may pandemya, paunti na ng paunti ang nagpapakasal sa simbahan. Marami ba sa nagli-live-in? O yung iba nagpapakasal sa sibil. Hindi na naniniwala sa sakramento ng kasal. Gastos lang daw yun. Marami na rin sa ating mga Katoliko ang naniniwala sa anointing of the sick. Kahit na before the pandemic, hindi tumatawag ng pari kapag may nagkakasakit ng malala. Hindi na naniniwala sa sakramento. So paano natin masasabing tayo Katoliko kung di tayo naniniwala sa sakramento? And that is the heart of our faith. That is the highest form of worship. No? Paano masasabing Katoliko if you do not believe in the sacrament? No? Hindi lamang yan, mga kapatid. Sa ibang katuruan ng Panginoon, ay may mga taong hindi makatanggap. Halimbawa, tayo bilang Katoliko, of course, we do not believe in divorce. Kasi alam natin, marriage is permanent. Sabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Ganun pa man, alam natin, nabalitaan natin, na while everybody was preoccupied with this COVID, na ipasa ang divorce bill sa Congress. So nag-iintay na lang ito ng approval, no, ng Senate. Kaya nga, divorce law, no? Mga kapatid, nung sa ating bansa na walang divorce, anong ginagawa nung iba na gusto mag-asawa uli? Lumilipat ng sekta. 'Di ba alam natin, may mga Katoliko na nagkaroon ng ibang asawa, gusto magpakasal, nagiging born again. 'Di ba? Nag-iibang sekta. O kaya naman yung iba, gusto nilang ma-maintain yung marami silang asawa, nagmumuslim. Iniiwan nila ang Catholic Church para lamang magawa nila yung gusto nila. Hindi kasi nila na matanggap. So alam natin, halimbawa ay hindi tayo naniniwala sa same-sex union. Kaya yung iba naghahanap ng sekta na magkakasal sa kanila. So iyon, no? At sa mga tao naman na nakikitang iskandalo, alam niyo simbahan natin, maraming nangyayari. Maraming iskandalong nangyayari. At dahil dito, yung iba, tumitiwalag sa Catholic Church. Ang tanong, iiwanan mo ba si Kristo dahil may Judas? Iiwanan mo ba si Kristo dahil lamang kay Judas? No? Hindi naman si Judas ang sinasampalatayanan natin. Si Jesucristo. Okay? So alam niyo mga kapatid, talagang maraming mga bagay na hindi natin kayang unawain tungkol sa pananampalataya. Bakit? Because our human intelligence is so limited compared to the wisdom of God. Para yang yung tubig ng dagat ay isasalin mo sa isang timba. Paano mo gagawa yun? No? Ganon kalaki ng pagkakaiba. Our human intelligence is so limited compared to the wisdom of God. Subalit, magagawa lamang natin itong maunawaan sa biyaya ng Espiritu Santo. Isa sa modelo ng pananampalataya ay si Maria. Ikakasal na siya nang dumating ang anghel sa kanya at ibinalita na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. Nagulat si Maria, hindi niya ito maunawaan. Sabi, paano mangyayaring yun? Ako'y dalaga. Hindi niya ito maunawaan. Ganun pa man, anong ginawa ni Maria? Isinuko niya ang kanyang sarili. She surrendered herself to the will of the Lord. No? Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin na yung sinabi. Isinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, that is the secret. That is the secret.
Madalas kasi, inuunawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating limitadong kaisipan. I need to believe, I need to understand, so I will believe. Kapag gano'n ang requirement natin, I need to understand before I believe, most likely, we will never understand and we will never believe. Pagdating sa pananampalataya, kinakailangan isuko muna natin ang ating sarili sa Diyos. Isuko muna natin. We need to surrender our limited mind to the wisdom of God. That's the only time we will begin to understand the will and the plan of God. Parang ganyan din yung naranasan ko. At the age of 25, naramdaman ko, tinatawag ako ng Panginoon sa buhay pagpapari. When I was already planning to get married at the age of 28. Hindi ko talaga maintindihan, ano ba ito? Plano ba talaga ng Diyos ito? Hindi ko talaga maintindihan. Nakikipag-away ako sa plano ng Diyos. Ganun pa man, unti-unti, with the grace of God, unti-unti nabuksan ang aking kaisipan, and then I surrendered myself to the Lord. Doon ko lamang unti-unting naunawaan ang plano ng Diyos. Okay? So we need to surrender ourselves to God first so that we will understand. Hindi pwedeng, uunawain ko muna, saka ako sasampalataya. That will never happen. We need to understand, we need to surrender first our will to God so that we will understand. No? And we will only be able to understand the will of God with the grace of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we will never understand the will of God. Okay? Kaya nga mga kapatid, ako'y natutuwa sa inyo dahil kayo naririto sa kabila ng, di ba, MECQ. We are being discouraged to go out of our homes, no? And yet you are here. Sa totoo lamang, every time you go out of your house, you are exposing yourself to possible infection. And yet you are here. You are here because you believe in the Eucharist. No? Kaya nga, no, mga kapatid, nawa ay pagdasal natin na ating mga kapatid na nawawala ng pananampalataya, ng hihina ng pananampalataya, lalo pa nga sa panahong ito ng pandemic. No? Ikalawang taon na tayo ng pandemic, parang di natin alam kung saan patungo ito. No? Kala natin tapos na, bumabalik na naman, mas malala, mas matindi, mas madaling makahawa, mas madaling makamatay. No? Talagang sa panahong, nothing is certain. Only one is certain, God. No? Sa panahong ito, wala ka ng panghawakan. Fully vaccinated ka na, tinatamaan ka pa rin. Namamatay pa rin. Talagang isa na lang pwede nating panghawakan, ang Diyos. Ang Diyos. No? Hindi man natin maunawaan ang nangyayaring ito, why God is allowing this pandemic, di man natin maunawaan yan. But you know, we have to surrender our will to God. No? We have to surrender our will so that we will be able to trust God. Tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako